kasama sina Brother Marco Evangelista, Apologetica, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco, si Evangelista. The truth shall set you free. Ako po si Brother Albert Gales mula po sa Diocese of Imus. Okay, bukod kay Brother Albert ay meron pa tayong isang kasama from Diocese of Parañaque naman kasi Las Piñas. Brother, pakilala ka sa mga kapanalig natin. Ako naman po si Brother Rickson Santander ng Diocese of Parañaque sa under sa Parish of Santo Cristo. Amen. At bukod sa dalawang pogi sa harap ko, may mas pogi sa tabi ko. Ayan. Ang ating mahal na brother, si Brother Carmelo Cortez. Brother, bato po tayo. Magandang hapon sa inyo lahat at Ave Maria. Amen. So, siguro nagtaka kayo bakit marami kami ngayon. Actually, meron pa ho tayong in-expect na bisita dapat, pero dahil dun sa bigat ng kanilang mga schedules, yung isa doon ay dadaanan na lang natin sa sa Zoom or kung phone patch. Yung aking tinutukoy po ay si Congressman Marvin Rillo ng anong district siya, Brother? District 4. District 4 ng Quezon City. At yung isa naman ay si Congressman Ricardo Ading Cruz Jr. ng distrito ng Taguig Pateros. Itong dalawang congressman na ito mga kapanalig na binanggit ko po ay pareho pong tumutol sa pagpasa ng divorce bill, ang makontrobersyal na divorce bill. At siyempre, ang stand natin sa Santa Iglesia Katolika is no to divorce, no? Kaya inimbitahan natin yung dalawang congressman na parehong tumutol dun sa pagpasa ng bill. Unfortunately nga, medyo mabilisan kasi yung imbitasyon natin. Pero mahabang usapin ito, kaya siguro some other time, Brother Carmelo, makakarating din yung mga congressman natin, ano? At napakalaking bahagi po na ang katabi ko ngayon, si Brother Carmelo, ay magpapaliwanag sa atin. Bakit ba dapat nating suportahan ang or rather tutulan ang divorce bill, di ba? Actually, bill pa lang yan kasi iaakit pa or papunta na sa mataas na kapulungan sa Senado. Hanggat hindi yan na nakaklaro sa Senado, mananatili yung panukala. Kaya ang ibig sabihin ng bill ay panukala. Ngayon, pag pumasa yan sa Senado, dadalhin yan sa Malacanang para pirmahan ng Pangulo at magiging Republic Act na. Ibig sabihin, iiral ng batas. Magkakaroon na ngayon ng pagkakataon yung mga gigil na gigil mag-divorce na makapag-diborsyo. Okay, simulan natin, Brother Carmelo Cortez. Si Brother Carmelo Cortez, ayaw niya ako sabihan na mag-introduce sa kanya eh. Hindi, para lang alam nila, yung akin pong katabi ay isang papal awardee, no? Siya po ay tinatawag nating kabalyer in the line of Saint Sylvester the Great, no? So si Brother Carmelo po ay magpapaliwanag sa atin ng mga bagay tungkol sa diborsyo. Pero bago yan, alam nyo, para walang argumentuhan meron lang isang verse tayong gagamitin bakit natin tinututulan ng divorce. Yung Malakias chapter 2 verse 16, ang sabi doon, "For I hate divorce, says the Lord." Tapos ang usapan, "For I hate divorce," sabi ng Diyos, ayoko ng diborsyo, galit ako sa diborsyo. Kaya kung ako tatanungin, bakit ayaw mo ng diborsyo? Yun ang ayaw ng Diyos eh. Tapos ang usapan, kaya lang, hindi naman natin makukumbinsi lahat na dahilan sa isang bersikulo, aayunan nila. Kaya nga nagdebate si Congressman Edsel Lagman at saka si Congressman Marcoleta para pag-usapan yung mga pros and cons nitong tinatawag nating divorce bill. So, bigay natin yung floor. Major Brother Carmelo Cortez, Major din ito ng Reserve Philippine Army, Armed Forces of the Philippines. Actually, una sila. Magandang hapon po. Magandang halimbawa para sa atin ang pag-uusap. Unang-una sinasabi ko ay kung naaprobahan man ito ng Senado at naaprobahan ng pirma ng ating mahal na Pangulo, mayroon pa tayong Supreme Court. So, may possibility na kahit Republic Act na, dahil pag pinirma ng Pangulo, Republic Act bibigyan na. naman pa tayo ng duration yan para kung may magreklamo. Sasampa tayo ngayon sa Supreme Court. So, tayong mga naniniwala sa sakramento at kabanalan ng
kasal, Mhm. siyempre gagawa tayo ng ating mga reason bakit ayaw natin. At naniniwala naman ako, ang ating mga Korte Suprema, ang Mga justices, Oo, mga justices magistrado. ayan ay mga matatalino, mga pantas yan. Sa isang bansang tinatawag natin conservative, kasi tayo pa rin conservative, Mhm. at nandun, sinasabi ko nga, ang divorce, ang lakas ng pagkakaiba sa annulment at saka divorce Kaya hindi naman tayo, sa mga, kasi, Meron pa tayo legal separation. Oh, Mamaya pag-usapan natin ibabas yan. tayo kasi nito, pag-usapan natin to. Ang pinaka-importante, eto ay di ko lang maintindihan dito, pinasa natin ang divorce sa Pilipinas. Samantalang sa Amerika, mas marami nag-apply ngayon ng annulment kaysa divorce. Aha. Bakit? Kasi sa annulment, ang sinasabi, walang nangyaring sakramento at walang nangyaring seremonyas. Yung civil rights. Oh, civil rights. Dalawa kasi pinagsataluhan na natin, di ba? Ito, that's law apply for the two. At pangalawa is, yung mga gusto mag-apply ng divorce, kaya pa ba nyo ibigay yung ano mo niya doon sa inyong hihiwalayan habang hindi siya kinakasal? Ang tawag doon sa binanggit ni Brother Carmelo, yung pinaka-dote, yung Hindi, iba yung dote. Ay, dote. Yung pinaka alumni. Ano yan? Oo, ibibigay mo. Ibibigay mo doon sa kabiyak mo na kabiyak hiwalayan mo, o either lalaki o babae. So, sana makita rin natin yung mas malalim. Kasi, hindi naman natin sinasabi. Ang sinasabi natin ngayon, ang kaya raw maraming gustong humiwalay kasi maraming binugbog na babae. May batas naman tayong bawsi. Sa karapatan ng kababaihan, papasok yan. Kabataan. So, nakikita natin, the first place, ito po ang sinasabi ng divorce. Ang divorce ay kayo nagbabanggaan, nag-aaway kayo. Stop. Ayan. Ang sinasabi naman ng annulment natin sa simbahan natin is ayusin natin. Unang-una, ayusin, counseling. Importante kasi sa mag-asawa, pag may problema kayo, counseling first. Hindi ko kwento mo ano yung problema mo. Counseling. So, titingnan natin ang mas malalim. Higit sa lahat, kaya nga sinasabi, tandaan natin huwag naman ako ibabas ng gusto. Alam ko, paano magbabas. Ang kasal, sa lahat ng sakramento, ang mag-asawa lang, sila ang main celebrant. Itong wedding ring neto, at saka yung aras na ginagamit natin, yan ang sinasabi natin. Suotin mong singsing nito, tanda ng aking pagmamahal. Kailanman hindi kita pagtataksilan. Isang commitment na the 7 sacraments, nandun ka, napasok ka sa isang sakramento na ikaw ang main celebrant, ang pare ay witness lang. At doon ka nanunumpa sa harapan ng Diyos. At itong ring neto, kaya nga sinabing suffering, magsasuffer ka, anumang hirap sa ginhawa at sarap, sa kalungkutan at karamdaman at kaligayahan, magsasama kayo. Kaya titingnan natin yung promise natin, titingnan natin din in fairness naman po sa mga gustong mag-apply ng ina-apply ng divorce ng mga ng ating bababang kapulungan ng Pilipinas, mambabatas, na ina-apply nila yung tinatawag nila nating divorce para raw mapadali. Dapat ipaliwanag natin sa tao. Tayo nandito bilang mga Katoliko, hindi natin sinasabing mali yung ginagawa nila. Bakit kayo lang ba may karapatan magsalita? Kami rin Katoliko kami. Taxpayer kami, kaya may karapatan kami magbigay ng opinion namin. Yun. So, sa isang banda, ang ipinaglalabang kasi natin dito ay yung kasagraduhan ng kasal. Tama yung sinabi ni Brother Carmelo, sa panunumpangan ninyo sa sakramento ng matrimonyo, kayong dalawa mismo yung celebrant doon. Yung pare na nag-o-officiate ng ritual, yun ay i-consider nating saksi sa inyong pagsusumpaan sa harap ng Diyos. So, kaya ang simbahan, ang particular ang Roman Catholic Church, talagang nag-o-oppose nito. Pero ito ang ibang katwiran naman ng mas marami. Sabi nila, kasi hindi kayo ang nasa sa loob ng matrimonyo na wala nang kaayusan kaya ang lalakas ng loob nyong wag tulungang maipasayang diborsyo. Tama rin yung sinabi punto ni Brother Carmelo, kung ang isang babae ay sinasaktan sa kamay ng kanyang mismong kabiyak, o di pumunta ka doon sa batas na umiiral. Correct. Yung karapatan ng mga kababaihan, yung bawsi. Tama.
So, walang lusot no? Walang lusot. Kaya lang, ang pinopoint out naman ng ating mga kongresistang pumabor doon sa susulong ng diborsyo ay para mapadali yung paghihiwalay, no? Na hindi na magkaayos nag-react naman itong si bagong Senate President Chis Escudero. Baka naman yung ginawa ninyong batas or rather panukalang yan papabor dun sa mga may kaya lang. Yung mga can afford, brother Carmelo, na magbayad ng mabilisan sa korte, no? So, yun yung mga pros and cons dito sa usapin na to. Kaya nagkaroon ng survey yung social weather station. Alam ba ninyo na halos 50% talaga ay napakalaking porsyento na pumapabor sa diborsyo. At sa mga simbahan, ang laki din ng rate ng galing sa Roman Catholic Church na mga kaanib. So kaya sabi nung iba nagre-react, sinasabi mong Katoliko ka pero tumututol ka, pumapabor ka dun sa diborsyo. Yes. Kaya ito, masalimuot to para tong isang pugita na maraming mga galamay, no? Pero kung pag-uusapan natin ng batas ng Republika, Brother Albert, ano ba ang sabi ng ating 1987 Constitution? Ano bang number ng Constitution? Taga mo na. Anong number ng Constitution natin? Para i-secure ang karapatan. Article 2, Section 12. Ito po yung sinasabi ng ating Constitution. Section 12, the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. So, yan yung nakalagay sa ating umiiral na Constitution o saligang batas ng Pilipinas na ang pamilya ay isang basic institution na dapat protektahan. Yes. Kaya ito rin naman ang ginagamit natin sa simbahan para kung ang usapin ay civil, ika-counter natin itong batas na ito na umiiral sa atin o tinatawag nating according to the Philippine Constitution. Kapanalig, medyo habang nakabreak kami sa Veritas, talagang marami tayong dapat na i-discuss sa usapin ng diborsyo. Una, Brother Carmelo, Brother Rick Santander at saka si Brother Albert, di ba binasa ko yung Malakias 2:16, Malakias 2:16, for I hate divorce, sabi ng Panginoon. Sa debate ni Congressman Lagman at saka ni Congressman Marcoleta, may ni-raise si Congressman Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, si Congressman Lagman, may ni-raise siya kay Marcoleta, sabi niya, patunayan mo sa akin na nasa Bible yung sinasabi niyong till death do us part, yung eksaktong phrase na till death do us part. Di ito ngayon si Congressman Marcoleta, medyo hindi, nasa Bible yan. Sabi naman ni Congressman Lagman, nasan nga, anong ang chapter, anong verse? Alam mo, natatawa ako doon, Major Brother Carmelo kasi nag-boomerang sa mga Bible-based yung pananaw nila na pag wala sa Bible, hindi dapat tanggapin Ngayon, ang tanong, nasa Bible ba yung terminong I hate, rather yung terminong till death do us part? Nasa Bible ba? Wala Pero may tinatawag tayong vow, pangako. Kaya sa mag-asawa, importante yung commitment, yung vow. Mula ngayon, ay aking mamahalin, ikaw ay aking asawa. So, yan yung tinatawag na personal vow. Personal vow yan, between you and God. So, eto ngayon na kaya wala tayong secret marriage Kaya nga kaya ako sinabing natatawa ako kasi alam naman natin yung mga Bible-based, ang lagi nilang sinasabi, dapat nasa Bible. Kung ano nasusulat. Ano nga, ito dito, challenge nga ni Lagman si Marcoleta nasan sa Bible yung till death do us part. Sa totoo lang po, kahit taktakin natin ang buong Biblia, walang nakalagay na till death do us part. So dito papasok yung sinabi ni Brother Carmelo na ito ay vow. Vow ninyong mag-asawa sa harap ng Diyos. Pero alam nyo, kung ako lang si Marcoleta, babasahin ko yung pinag-usapan namin ni Brother Randel Serrano dito sa usapin ng divorce. Kasi nagtanong siya sa akin. Sabi ko, dapat si Marcoleta, binasa niya yung sinabi ng Biblia mismo. Ang sabi dito sa
Matthew chapter 19 verse 6, no? So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man separate. Let not man separate. And then sa 1 Corinthians chapter 7 verse 10, ang sabi, to the married I give this charge, not I but the Lord. The wife should not separate from her husband. Alam nyo, hindi natin kailangan hanapin yung salita exact word o yung per se na till death do us part. Kasi yung essence ng till death do us part nandito sa 1 Corinthians 7:10. So nagbumirang sa mga Bible-based yung lagi nilang ginagamit sa Catholic Church na nasa Bible ba yan? Wala silang na-produce. Yun yung pinupunto Baka tayo natin. rin naman may sakramento. Hindi, naturuan si Congressman Marcoleta. Actually, maganda po kasi actually yung ang ating simbahan, the Catholic Church, kay King Henry yan eh. Kaya nagpapatay King Henry VIII. within Ireland and United Kingdom, may isang lugar yan hanggang ngayon nagpapatayan pa. Dahil hindi pagpahig na Santo Papa sa divorce nung hiniwalay ni King Henry yung kanyang asawa. Pero makikita natin, despite of that, nanatili ang simbahan sa kanyang stand. So kaya sinasabi natin, kung may problema, binubugbog ka ng asawa mo, ang tanong, ito pa ba yung pinakasalan ko? Itong bungangera, intragera, reklamadora, lasinggero, sugalero, tingnan mo, baka itong isang bagay, go to counseling. Meron tayong mga marriage counselors, baka masagip pa natin marriage natin. Kung hindi talaga magkasundo, tingnan natin in the beginning, paano tayo nagkaroon ng kasal na tinatawag. And actually, itong divorce is eyes openers para sa ating mga Pilipino. At ang tanong ko nga parate, handa na ba tayo magbayad para sa ating mga ibibigay ito sa magiging hihiwalay natin? Pangalawa, alam ko iba. Talaga may bayaran. Yes. May bayaran talaga. Sa divorce yan ang pinag-uusapan. Kaya nga yung mga mayayamang artista, pag dinidiborsyo sa Amerika talagang nalulugi sila kasi ang laki na nakukuhang parte ng babae. Di ba, Major, ano? Kung sino ang naghain. Sino yung nagpain? Pero sa atin naman, maganda rin naman kasi sinasabi na hanggang valid pa yung constitution natin to protect the family, simula pa lang sa sinapupunan hanggang sa pagsilang. Kailangan natin panindigan kasi yan. Hanggang nakapasihan natin sa Supreme Court. At higit sa lahat, kaya tayo tinatawag, kaya yung pamilya natin, kapanipaniwala. Pag nag-apply ka kasi ng annulment sa civil or church, may tinatawag tayong sa civil ang umahawak dyan sa court, Solicitor General. So, ibig sabihin, sila yung hindi pumapayag na panghiwalay, basagin yung marriage nyo, i-break the marriage. Sa simbahan din, kung sa annulment, meron din tayo tinatawag na break ban. So, yun nagpoprotekta. Mahalaga maprotektahan. Kasi, siguro mas makita natin, mas malalim na pag tayo nagkakaproblema sa marriage life, balikan natin yung saan tayo nagsimula. At kung may problema, may mga professional tayo na pwede natin lapitan na makakatulong. Andiyan ang simbahan. Open na ang simbahan natin ngayon. Hindi kagaya noon, close. Pero ngayon, meron ng mga laiko nagpa-participate. Kaya meron tayong tinatawag na one of the organization na Couples for Christ, Parents Encounter. May mga community na tayo. Family life. Yan. Kaya meron tayong committee na isang nagpoprotekta, papalaguin ang mga pananampalataya about marriage life. And I believe that the marriage, the family and the marriage is the sanctity. Ikaw yung pinaka-boss yan. Ikaw ang simbahan na maliit na pamayanan o simbahan ng Diyos. Amen. So sayang. Talagang andito tayo to stand firm doon sa paniniwala natin na hindi dapat ma-entertain ng anumang batas yung paghihiwalay ng mag-asawa. Kasi nga, ang liwanag, very clear po sa Bible, na ayaw ng Diyos ng diborsyo. Ngayon, dito papasok yung Brother Carmelo Kasi dalawa ang kasal natin sa Pilipinas. No? Sa simbahan, sa buong mundo. Dalawa yan. Ano yun? Yung civil rights, yung kasal sa mayor, kasal sa west,
kasal dun sa mga nakakalat na mga reverend daw, Minister of the Gospel, dyan sa Quezon City Hall, Manila City Hall, Pasay City Hall, yung mga nasa ilalim ng hagdan, mga reverend tawag dyan nagkakasal yan. Ngayon, ang tanong, yung kasal ng mga iglesia, kasal ng Jehovah, kasal ng iba't ibang sekta, sa atin sa Catholic Church, ay hindi natin kinikonsider na kasal yan. Ngayon, kung may diborsyo, yun ba ay makaka-apekto dun sa pananampalataya natin na tayo yung tunay na umiiral na simbahan? Kasi, pagka tinanggap natin na hindi pwedeng maghiwalay kahit yung kasal ng sibil, sinasabi mo nga hindi kasal yan Kasal lang sa tao yan So, merong tinatawag ditong legal views na dapat aralin sayang wala tayong canon lawyer, pero ito naman mukha namang canon lawyer si Brother Carmelo. Ito yung tanong ko. Halimbawa, kinasal ako nakuha niyo yung point ko? Yes. Sana mga kapanalig nakukuha niyo po yung point Kasi pag kasal ka sa mayor o sa huwes, sabi ng simbahan, hindi kayo kasal. Kasal lang kayo sa batas ng tao. Papasok tong diborsyo o no to divorce. Ibig mo sabihin, sasaklawan din ng simbahan yung kasal dun sa sibil? Re-remind lang. Papakialaman ba nila yan? Sabi nga nila, hindi kasal yan Paano ngayon yun? Di ba? O siguro, magre-remind ng simbahan. Pero the point is, sana nakukuha nyo yung point ko kayo nga nagsasabing hindi kasal to, tapos ngayon, meron kaming legal way din. Pakikialaman na naman ninyo kami. Kaya nagre-react yung maraming tao. So, nakuha nyo yung point ko doon? Di ba? Kaya, itong diborsyong ito, siguro dapat tutukan ng simbahan na yung mga talagang proper authorities natin ay mga obispo, ipaliwanag sa publiko sino ba yung ipinaglalaban nating no to divorce. Yun bang kasal lang sa simbahan o yung kasal mismo sa mga kasal ba sa Iglesia ni Cristo, kasal ba sa Jehovah? Di pag sinabi mong poproteksyonan natin sila dun sa divorce, di inaamin na rin nating valid yung kasal nila. Sa atin may sakramento, sa kanila wala. Kaya nga hindi valid Tapos ngayon, proteksyonan mo sila sa batas ng diborsyo, di ibig sabihin, di valid yung kasal nila. Kaya malaking malaking usapin yan, di ba? Ang terminology kasi sa atin matrimonial. Sa loob ng simbahan Katoliko, di ba? Kasi marami kasi definition, marriage. Yan, marami kasi definition. The most of them, ang pinag-usapan kasi natin dito, yung faith kasi natin as Catholic. So, how many percent tayo? 75% pa? O 80%? Sa populasyon. Parang natin 70%. 88%. Parang natin 70%. Sige, 70 na. 70 given. Majority pa rin tayo. Kaya, siguro, ang mas importante, ano ba ang dapat nating makita dito? Ano ba yung aral? At masasabi natin sa mga tao natin na maitutulong natin sa mga taong may problema. Ang problema kasi, lahat pag may problema, takbo dyan, hindi nyo solve nyo muna mag-asawa yung problema nyo. At ito pa, Brother Marco, based sa pag ako nagka-counseling sa out of 50 na kinounseling ko na nag-apply ng annulment, o actually hindi annulment, nagpulisan na, nagbakbakan na, end of the day, sila pa rin magkasama. Masama ka na. Nagpunta na sa pulis. Kaya yung kasunod na masama, mabuti yun. Sila pa rin dalawa. End of the day, sila pa rin Kasi meron tayong attitude ng mga Pilipino. Kaya nga, maganda rin yung pananaw ni Congressman Marcoleta na wala ka talaga sa Bible. Pero tayo mga lalaki, pag nagsabi tayo, ibibigay ko sa iyo ang langit at mga bituin. Wala naman sa Bible din naman yan Pero, umaasa, bituin. Talaga ka, bituin, may blakay ka. So, mga kapanalig, itong ating topic talagang maganda to. At sa totoo lang, masalimuot to Masalimuot to. Ngayon, ang dalawang kasama ko dito, pareho dalawang magandang lalaki to. Walang mga asawa pa to Si Brother Santander at saka si Brother Albert, no? So, ganito. Sa pananaw ba ng isang binata katulad ninyo, na ngayon mainit itong diborsyo, sabi nga nila pabor daw ito doon sa mga parang katulad ni Brother Albert na mukhang gigolo Di ba? Pag-uusapan natin ito sa point naman ng dalawang binata. Kasi yung sinasabi ni Brother Carmelo as a counselor, kasi si Brother Carmelo po ay nagsisilbing
counselor, no, ng mga taong may problema. At hindi lang counselor, ito yung nagkakaroon ng tinatawag nating miraculous healing session. Nagpi-pray over, di ba? Kung kalabitin. Alam mo, ayaw niya ang binobroadcast ko yun. Pero nagpi-pray over si Brother Carmelo ng mga taong may karamdaman. Ito ay testimony naman no? Ang pilay nakalakad, ang mga bulag nakakakita. Baka hindi nyo kilala si Brother Carmelo. So, sinasabi ko lang yan, ayaw niya ipakilala ko siya ng gusto. Mga kapanalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan Apolohetica, at salamat sa Diyos, sa loob ng 17 taon Wow. ay naririnig po ang tinig ng inyong lingkod upang makapagbahagi ng mga katotohanan sa ating pananampalataya. Of course, ang inyo pong lingkod, Brother Marco Evangelista, yung 16 years, kasama ko dyan si Tatang Larry Lamco Malyari. Alam ko yung mga avid listener natin, namimiss na si Tatang Larry, si Brother Albert Gales, kanina nag-post si Sanrio yun. Sino ba? Ikaw o si Sanrio? Nag-post na kasama yung picture ni Tatang I miss you, Tatang Larry. Parang ikaw, Video. So, yun po ay 16 years nakasama natin, pero siya po ay sumakabilang buhay noong December 10. Kaya ngayon, marami tayong mga nagiging partner, binibigyan tayo ng Panginoon. Sa linggong ito, kasama ko ang aking minamahal at ginagalang na brother, Major Carmelo Cortez, Philippine Army Reserve. Isa pong papal awardee, ayaw niya sabihin ko yon. At meron pang isa, hindi ko nababanggitin. So yung nasa harap ko naman, si Brother Albert Gales po, from Diocese of Imus, at si Brother Rickson Santander. Pareho silang taga Cavite. Kaya mga taga Cavite, mga pogi yung mga yan. Okay, tayo naman nyo. So si Brother Santander, meron siyang isang community sa Cavite. Galing to sa isang malaking... Sa Parañaque. Parañaque rather, sorry. Diocese sa Parañaque. So shout out po kay Brother Joe Dairit. Ayan, nasa Amerika. Kamusta dyan, Brother Dairit, sa inyong lugar? Mainit ba ang diborsyo dyan? Brother Jess De Jesus ng Hain ba? Hindi. Gapan, Nueva Ecija. Ayan, minsan nakakapatong-patong At kay Sister Glaze Fernando Rosete at kay Brother Tom. Si Brother Joji Monson de la Cruz, nandyan sa parokya ng Pagkabuhay kay Father Ross. At syempre, ako ay magko-congratulate sa Chapel ng Immaculate Conception de Mapalaksyaw sa kanilang 100 years anniversary dyan po sa bahagi ng Hacienda Luisita. Ang pagbati ay galing po kay Sister Purisima Arsiaga, kaibigan natin, sponsor natin nandyan sa Roma, at kay Sister Tita Arsiaga. So happy 100 years anniversary po. Ang bata pa, no? Immaculate Conception de Mapalaksyaw sa Hacienda Luisita, Tarlac City. At syempre, salamat din kay Father Cel Lirio, ang director ng CBCP Prison Ministry, no? Ako'y naimbitahan nung Biyernes sa huling araw ng Flores de Mayo para magbigay ng talk. Father Nesel Lirio, maraming salamat po. At syempre, salamat din po kay Brother Arnel Borromeo at kanyang pamilya sa patuloy na pagsuporta sa ating programa. Kay Brother Eric, Master Sergeant Eric Castillo, dyan po sa bahagi ng Kamanaba, PNP, at si Brother Carlo Castillo Gonzales. And of course, ang mahal nating Kapitana Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City. Maraming salamat po sa inyong kagandahang loob at patuloy na pagsuporta po sa ating palatuntunan, sa ating apostolate, sa ating misyon. At I'm very thankful to the Lord dahil ngayon ay lagi akong kasama ni Brother Carmelo sa kanyang ministry, at maraming mga grasya akong nakikita kay Brother Carmelo. Kaya hindi ko tuludo ba yan Okay, so ang topic natin is about divorce. At ako, pag tinanong, no, ano ba ang batayan para suportahan mo na huwag matuloy ang divorce law? Simple lang po, isang talata lang ng Bible ang ginagamit ko. Malakias 2:16. Malakias 2:16. For I hate divorce, says the Lord. Now, sa parte ng mga binata, bago tayo bumalik kay Brother Carmelo Cortez, Brother Albert, ano ba ang point of view mo? No? Ito malapit na rin siguro mag-asawa to. Sa diborsyo, ikaw ba ay pabor o hindi? At kung ikaw ay hindi, bakit? Okay. So, to be straight to the point na ang aking pong point of view sa divorce ay no. Mm-mm. Bakit?
Unang-una, dapat ang manaig ay ang batas ng Diyos. Sumunod, ano bang pinangahawakan ko? Una, Philippine Constitution. Pangalawa, Biblia. Pangatlo ay ang turo ng ating simbahan. Unang-una, gaya po ng binasa ko po kanina sa 1987 Constitution Article 2, Section 12. At ngayon naman po, yung sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2385. Ang sabi po dito, divorce is immoral also because it introduces disorder into the family and into society. This disorder grave harm to the deserted spouse, to children traumatized by the separation of their parents and often torn between them, and because of its contagious effect, which make it truly a plague on society. Ito naman po yung aking pananaw sa sinasabi ng banal na kasulatan, Mateo chapter 19 verse 6. Hindi na sila dalawa kundi isa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman. So ito po yung dahilan kung bakit ako po ay tumututol sa diborsyo. Una, 1987 Constitution Article 2 Section 12. Pangalawa, Catechism of the Catholic Church paragraph 2385. Pangatlo, Mateo chapter 19 verse 6. Amen. Babasahin ko lang sa Tagalog yung binasa mo dito sa Catechism, para mas klaro sa mga kapanalig nating nakikinig. Catechism of the Catholic Church number 2385. Kasi binasa ni Brother Albert English Ang kamaliang moral ng diborsyo ay nagugat din sa kaguluhang idinudulot sa pamilya at sa lipunan. Ang kaguluhang ito ay naghahatid ng mga matitinding kapinsalaan para sa asawa sapagkat siya ay pinabayaan para sa mga anak ng matinding pagkabagabag dahil sa paghihiwalay ng mga magulang at sa isang buhay ng pagkabahala na dulot ng alitan ng mag-asawa, at dahil sa nakakahawang epekto nito, ang diborsyo ay tunay na isang salot sa lipunan. So dito sa Catechism of the Catholic Church, dineclare talaga na ang diborsyo ay isang salot sa lipunan. So ikaw naman, Brother Rickson Santander, ano naman po ang iyong pananaw? Binata pa si Brother Rickson. Bilang isang kuan din, binyagan at ito'y para sa ito, katulad sa aming mga magpaplano, babalak pa lang ng mag-asawa. So nandito natapat itong mga ganitong mga controversial na divorce bill ng ganito. So talagang sa amin, sa akin lang pananaw na ito, kinakailangan talagang bago ka pumasok diyan, bago ka papasok diyan sa sakramento ng kasal, kailangan pag-iisipan mo muna. At kailangan talaga matinding pagdasal, matinding dasalan na mangyayari diyan. So, yun ang point of view naman ni Brother Rickson Santander. So kung makikita natin ito, parang binata to kung tutusin. Sa isang practical na salita, kung tutusin, makikinabang kayo kasi dito advantage ko to. Mag-aasawa ako, tapos pag medyo natoyo ako, hihiwalayan ko to. But look at these two guy na ayaw din nila ng diborsyo. Well, of course, ang pangunahing dahilan dyan because you are a practicing Catholic. Yes. Sabi nga ni Sister Glaze sa akin, Fernando Rosete, alam mo, Brother Marco, practicing Catholic ako kaya ayoko ng diborsyo, ayaw namin ni Tom, yung asawa niya. Alam nyo, ganun lang kasimple dapat ang mga sagot If you are a Catholic, kahit na meron kang dinadalang personal sa buhay mo, sa pamilya mo, hindi naman laging masaya buhay may asawa But if you are practicing Catholic, dapat pag may mga bagay na isinusulong ang gobyerno, tayo unang titindig. Tindigan natin yung panampalataya natin. Kaya sabi ni Pope sino bang Pope ito? Pope Pius XVI, no? Sabi niya ganoon ang problema, Pope Pius X, ang problema ng mga Katoliko ay ang kanyang pananahimik at kaduwagan. Kasi yung timidity at saka yung cowardice, yan ang nagtutulak para yung mga nasa civil authorities parang kaya-kayanin nila ang stand ng simbahan, di ba?
So, Brother Carmelo Cortez, yun ang point of view ng dalawa nating kasamang maganda binata. yung kanilang mga puntos. Sa akin, yung puntos ay for me, malaga kasi ang sakramento ng kasal. Kung yung mga congressman natin, o yung gumawa ng batas niyan, kung meron naman siya nais layunin, sana pinaliwanag ni Delyado. Bigyan tayo ng itinuro, ipinadala, ipinaliwanag ng maayos. Hindi para may short nag-aaway na kayo. Actually, ang bawal doon ay eto mga nakakalagay, pwede mo i-apply sa annulment. Not annulment, divorce. Binugbog. Ilan na ba nabubugbog dyan? Nasaktan. Isa sa mga nagtaksil, nagkaroon ng anak. Hindi naging tapat. Bakla yung isang parte. Actually sa kanon, kasi ganito yan sa ating pong marriage, bago ako kinasal sa simbahan, i-interview ka ng pare. Yung tinatawag na canonical interview o tawag. So tatanungin doon, ang dati hindi dinagdag yan Ang tanong doon, kung asawa mo ay napatuklasan mo after marriage, bakla or Tomboy. Or ano man ang kanya. Silahis. O silahis, Pero whatever. pag ganun Tatanggapin mo ba siya bilang kasama mo? Pag nag-yes ka, makikita naman. Kaya nakikita po sa interview kung papayagan. Kaya maraming kasal na nahihinto dahil sa canonical interview na alam ng isang pare na nag-interview na hindi pwede pursue yung, kaya nga sa batas natin in the beginning hindi valid pag ikakasal ka yung nabuntisan ko lang to, tututukan kita ng barel, titignan pa rin natin By force, yung by force. So sana makita natin sa panahon kasi natin ngayon, ang unang sinisira ng demonyo ang pamilya. Yes. Kasi pag nasira na ang pamilya, lahat sira na. Kaya yan ang pinaka-basic basic institution natin na pinoproteksyonan ng ating saligang batas So, dito po mga kapanalig, makikita natin mahaba pa ang lalakbayin ng ating divorce issue. Mahaba pa. Pero lagi kong nire-remind na binanggit ni Brother Albert kanina yung Matthew chapter 19 verse 6. Meron ditong part na hindi nabibigyan ng emphasis. Alam nyo kung ano nakalagay? Di ba nakalagay? What therefore God has joined together, let not man separate. Ang sino mang pinag-isa ng Diyos, pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. Sa totoo lang, nakapokus tayo sa issue ng divorce dito sa legal matter, sa civil matter. Pero ang totoo, yung salitang let not men separate, hindi lang naman po diborsyo ang tumutukoy dyan. Yung mga buwisit na mga tao sa paligid ng mag-asawa, biyenan number 1. Pag ang biyenan, pakialamera sa buhay mag-asawa at naghiwalayan, yan yung sinasabi, let not man separate. Di ba? Kasi akala lang natin, pag sinabing let not man separate, divorce agad yung issue ng batas na diborsyo. Hindi. Pati yung mga taong involved sa buhay mag-asawa, pag nagiging cause yan ng paghihiwalay ng mag-asawa, yan yung tinutukoy ng Matthew chapter 19 verse 6. Anong halimbawa? Di ba nauso yung mga lalaki sa Saudi, nag-a-abroad. O pag nag-abroad yung lalaki, yung pamilya ng lalaki, sisiraan yung asawa dun sa asawa niya nasa abroad. Alam mo ba yung asawa mo? Nakita ko may kasamang ibang lalaki. Nakita ko umuwi, 10 oras na ng gabi. So itong taong ito na nag-create ng pagdududa dun sa lalaki, sa isang party na nasa ibang bansa, at nag-trigger yun sa kanya para hiwalayan yung asawa niya, ay yan yung sinasabi dito sa Matthew 19:6. Let not men separate. Kasi ikaw yung naging bridge na maghiwala yung dalawa. Kaya ito, hindi lamang po ito tumutukoy sa usapin ng isinasagawang panukalang batas ngayon ng divorce. Malawak po itong Matthew 19:16. Kaya warning din ito sa mga tao sa paligid ng mga mag-asawa, lalo na ang mga biyenan. Totoo yan, malaki ang role ng biyenan. Kasi pag ang biyenan mo, ang unang umatake sa buhay mag-asawa ninyo, hindi kayo tatagal. Tama ba ako doon, Major? Pag ang biyenan nang himasok sa buhay mag-asawa,
Hindi tatagal yan. Ayan yung sinasabi ng Matthew chapter 19 verse 6. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa, mga kapanalig, at syempre kasama natin sa ating technical side si Brother Jerby Santos at sa ating PA si Brother Romar Bendo. Anyway, mga kapanalig, ito na napag-usapan na nga po natin. Mahaba pa ho ang lalakbayin natin sa issue po ng diborsyo. Pero isa lamang po ang nire-remind namin sa inyo. Manangan po tayo dun sa kung ano ang gusto ng Diyos. Sinabi nga kanina ni Brother Albert, meron siyang batayan. Yung Article 2, Section 18 ng Philippine Constitution, 1987 Constitution. Tawag ni Brother Carmelo sa Philippine Constitution, masyadong Banding. Oo, yung banding na ginawa dyan ng mga mambabatas. Tayo lang kasi may banding na tinatawag. Yan lang ang batas. Kumbaga sa Ten Commandment, yan lang meron nag-iisa na honor your father and mother na merong biyaya. Kaya dito. Yung artikulong yan ng Philippine Constitution. Kasi iniingatan natin ang pamilya. And then sa Catechism of the Catholic Church, number 2385, direkta po sinabi doon, ang diborsyo'y salot. Ayaw ng Diyos yan. Ngayon, ang pinaghugutan niya ng Catechism of the Catholic Church, yung Malakias 2:16, no? For I hate divorce, no? Kasi yung iba pag binanggit yung Malakias, ang kabisado yung Malakias 2 Magbigay kayo bibigyan. Gustong takal chik liglig umaapaw Tandaan nyo naman yung Malakias 2:16. Huwag yun lagi 2 O yan. At tapos tayo, magiging responsible din tayo na hindi tayo ang magiging cause ng separation ng ipinagsama ng Diyos. Yan po yung malawak na mensahe sa atin ng Matthew chapter 19 verse 6. Let no man separate. Walang paghihiwalay ng tao. Yung mga chismosa. Alam nyo ba, may partisipasyon kayo dyan. Dahil sa pagiging marites ninyo, naghiwalay yung mag-asawa, ay malaki pananagutan nyo sa Panginoon dyan, di ba? Shout out kay Katoliko Sandigan Branzuela, mabuhay ka. Kay Sister Menchi Ingal, kay Brother Mario and Sister Analisa Pamintuan Garcia. Shout out po kay Brother Vicente Mejiliano, and of course ating kapanalig Lucerna Norma Torres, nandyan po sa Dubai, United Arab Emirates, at marami pang mga sumusubaybay at nakikinig sa atin. So Brother Toti Cruz, bakit hindi na lang ipaglaban o pababain ang halaga and padaliin ang proseso ng annulment kesa ibandera ang diborsyo? Malaking magiging problema niyan balang araw. Brother Carmelo, ikaw ay counselor ka, nagka-counseling ka sa mga nag-a-apply ng annulment. May idea ka ba kung magkano ang halagang ginagastos dyan ng mga nagpapile ng case? Anong gusto ko, yung katotohanan o kasinungalingan na presyo? Siyempre dapat totoo. Nasa veritas tayo At least, prepare mo 1.5 million. Malinis yun, 1.5. Kami ni Brother Albert, wala pang point At least kung may mga kasi ang problema kasi sa civil natin, yung banding kasi ng marriage sa civil, kailangan may publication, psychological. Maganda naman pagsusuri. Kaya lang nakikita natin kasi sana makita natin itong maayos na sistema, parang walang corruption, parang gano'n. Yun ang malungkot doon. Ang tanong lang natin, kung yung annulment natin, dami gusto mag-apply, ilan ang may kaso yata sa lupa? Lupa pala ng Pilipinas na pinag-aawayan ng pamilya. Di pa pasok pa itong annulment nito. Kaya may tinatawag tayo ngayon. Magaling naman ang Supreme Court. Meron tayong tinatawag na family court na lahat dyan natin ipapasok ngayon. Kaya nagkaroon na tayo ng drug court. Nagkaroon tayo ng terminology. Nagkaroon tayo ng family court. So to more to understand, may civil court tayo, may criminal court tayo. Kaya nakikita natin lahat nahahati. Kasi sobrang dami natin progressive. Actually, sa batas ng divorce, hindi pa ako kinakabahan. Hindi ako ninenervyos. Kasi alam ko, tayo, maraming quiet Kahit sa FB ko, wala kang gusto nag-light. No? Ayun nga, yung timidity and walang gusto. Cowardice Hindi pa tayo, kumbaga sa utak natin, hindi pa nagsisik in. Ang divorce ba, ito ba'y sagot? Parang lalong mawala yung trauma? Hindi. Lalo lang tayo magiging wild. Kasi nga daw, konting away lang, hindi daw masarap magluto si Mrs. Magpapail ako ng diborsyo. Kasi hindi ka marunong magluto. Naghihilik. O naghihilik si Mister. Ako, hindi ako makatulog. Magpapail ako ng diborsyo. Kumbaga,
sa ngayon, hindi natin nakikita yung malawak na problema sa diborsyo. Akala natin magiging advantage, pero sa totoo lang, kalaunan, hindi naman yan idideklara ng Diyos na ayaw niya tsaka ng simbahan na salot kung hindi inaaral na yan di ba? Kasi tandaan nyo, sa mundo po, dalawa na lang po ang walang diborsyo, ang Vatican at ito pong Pilipinas. Kaya ipinaglalaban yan ng ating Santa Iglesia Katolika. And hopefully, pati ang ibang mga pananampalataya maki-join dito sa laban natin na ito, sa krusada natin na ito. Dahil sa Senado nakasalalay po, dahil pasado na po sa Congress So sa Senado nakaantabay tayong lahat diyan. Katulad din ng laban natin sa RH, no? Although natalo tayo doon, sana ganun pa rin tayo ka-aktibo na mag-participate pagka may mga pagkilos para labanan itong batas, isusulong na batas para sa diborsyo. Kasi pagka pumasa ang divorce, may tendency pati yung SOGI bill, papasayan. Ngayong buwan na to, nagsasaya na sila, yung tinatawag nilang Pride Month. Sabi nga ni San Agustin ng Hippo, ang pride daw, yan daw ang kinukuha, pinibigyan ng demonyo para yung anghel maging demonyo. So yung pride, kaya mag-ingat kayo Actually, dyan. ang nakakatakot dito, higit sa lahat, pag napapasok natin to, yung culture of death, papasok na yan. Yung D is Divorce. Euthanasia, Abortion. divorce, abortion, Total birth control. And homosexuality. Yeah. So, nakikita natin yung nawawala yung halagaan of sanctity of the marriage. At sana makita natin, kung may problema, ask the counselors. Yes. And pray. Kasi ang problema kasi natin, lahat tayo busy para pambayad sa ganito, pambayad sa ganyan. Nakakalimutan natin magdasal sa problema mag-asawa. Igitna mo pa natin si Lord yan. Kung merong bunga ng bunga sa harapan mo, kumuha ka ng malaking cross, itapat mo sa gitna ng kama nyo. hindi kaya ipalulong sa iyo. Anyway, ngayon po linggong ito mga kapanalig, no? Dinivert natin sa usapin ng diborsyo yung ating topic. Although ngayon po ay solemnity ng Corpus Christi. Ngayon po ay linggo ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Akala ko hindi darating si Brother Carmelo, yun ang aming hinanda dapat. Pero since dumating yung ating mahal na kaibigan, kaya pumunta tayo dito sa diborsyo. At dapat nga kasama natin yung dalawang congressman na nagpauna na rin agad na, nako, mukhang sasabit kami sa schedule, sa oras. Anyway, mahaba pa to, marami pa tayong pag-usapan kasi masarap sana kung nandito yung isa sa dalawang congressman na inimbitahan natin. Buti ka ako nakatakas ako. Pakinggan natin sa kanila, bakit po ba kayo nagno sa diborsyo, di ba? Something like that, no? Siguro some other time, mag-imbita rin ako ng congressman na pumoto naman ng yes. Pwede, di ba? At sasabihin niya, kaya binoto ko yung yes, ganito. Para meron tayong check and balance, marinig natin pareho. So, in regards sa Corpus Christi, yung mahal kong kaibigan, si Padre Randy Salunga ng Parokya del Espiritu Santo, dyan po sa Tarlac City, nag-remind siya sa akin. Sabi niya, Brother Marco, ano kaya kung i-push natin yung National Eucharistic Revival, katulad ng ginagawa sa US, Amerika? sa US. Kasi napakaganda, no? Naniniwala tayo na ang ostya, ang dugo ng Panginoon ay tunay niyang katawan at dugo, dapat ma-revive sa ating pananampalataya yan. Sabi nga ng Catechism number 1324, ang Eucharistia ay bukal at rurok ng buong buhay Kristiyano. So, ngayong linggong ito, sinabi ni Major Carmelo, ni Brother Carmelo, nire-remind tayo, ang panlaban talaga natin sa lahat ng bagay, panalangin Magdasal po tayo, huwag tayong mag-atubili, libre naman ng magdasal, di ba? So, bibigyan natin ng parting shot, ilang sandali na lang matatapos tayo. Brother Albert, parting shot natin para sa ating topic ng diborsyo. Bilang isang Katolikong Kristiyano, manindigan po tayo sa katotohanan, lalo na po sa paglaban sa diborsyo. Amen. Brother Rickson Santander, parting shot. Bilang ako rin na isang liman o katolikong binyagan at patuloy tayong manatili sa katapatan ng ating pananampalataya bilang katoliko lang tayo ay ma-preserve yung ating spirituality, no? Okay. Salamat, Brother Rickson Santander. Sa akin naman po, sa panahon na ito, magandang Corpus Christi. Ang meaning ng Corpus Christi is katawan ng pagmamahal. Ibinigay ko yung pag-ibig. Kaya ang pag-ibig ay kailanman hindi kukupas kung ito'y tunay. Amen. So, napakaganda po ng mga
senior sa atin na parting shots ng tatlo, no? Basta tatandaan nyo lang po, wala tayong ibang panghahawakan pag may nagtanong sa atin. Brother Marco, bakit dapat nating tutulan ang diborsyo kahit na may mga kinasasangkutang problema personal sa ating mga pamilya, sa ating mga sarili, ay tandaan lang po natin yung sinabi ng Malakias 2:16 na I hate divorce, sabi ng Panginoon. So muli, salamat po sa inyong pagsama at susunod na po ang programang Kristo Liwanag sa Dilim ni Reverend Father Bobby De La Cruz. Ako po, si Brother Marco Evangelista kasama si Brother Carmelo Cortez, si Brother John Albert Gales at si Brother Rickson Santander. Kami po ay nagsasabing, sumainyo ang katotohanan. Salamat po. Bihira na kitang makita.